Hi kids! It's me here, Teacher Ian. At nandito na naman si Teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at mas maunawaan mo pa ang aralin dito sa MTB-MLE o Mother Tongue. Ang ating pag-aaralan para sa linggong ito, wastong pagsulat ng mga salita, parirala at pangungusap. Ito ang ikatlong linggo ng third quarter. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na kayo para updated lagi kayo sa lahat ng latest videos na i-upload ko. At kung gusto nyong ma-notify kapag may bagong upload na video si teacher, i-click mo lang ang notification bell. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahan. Tayo muna ay magbalik-aral tungkol sa ating nakaraang aralin noong isang linggo. Ito ay ang mga salitang naglalarawan. Tama? Magbibigay ako ng pangungusap at tukuyin ang salitang naglalarawan na ginamit dito. Mabigat ang bag ni Rina. Ano ang ginamit na salitang naglalarawan o yung tinatawag nating pang-uri? Ang tamang sagot ay mabigat. Sumunod, nakatira ang lola ko sa malayong probinsya. Ang tamang sagot ay malayong. Inilalarawan nito yung probinsya. Yung nakatira, hindi pwede yun dahil ang nakatira ay pandiwa. Yung lola naman ay tao. Probinsya, lugar. Kaya hindi pwede. Si Gino ay magalang na bata. Anong ginamit na salitang naglalarawan para sa ating pangalan na Gino? Ang tamang sagot ay magalang. Sumunod, dumaan ang tatlong bibe. Ito, napakadali lang. Ang tamang sagot, salitang naglalarawan, tatlo. Dahil ang salitang naglalarawan o pang-uri, ito ay tumutukoy sa bilang, dami, sukat, yari, katangian, ayan, hugis, kulay. At huli, maingay ang mga manok tuwing umaga. Ang tamang sagot ay maingay. Lahat ba natukoy mo ang mga salitang naglalarawan? Kung ganoon, bigyan ng 5 bagsak ang iyong sarili sa 2, 3, 4, 5. Pwede na tayong dumako sa ating bagong aralin. Narito na mga bantas na ginagamit sa pangungusap na ating pinag-aralan naman na noong isang linggo sa ating Filipino. Pero mas maganda na balikan din natin dito since ito naman ay kasama sa aralin natin sa mother tongue. Tuldok. Ginagamit ito sa pangungusap na nagsasalaysay, nag-uutos o nakikiusap. Dun sa ating Filipino, meron pa tayong isa pang pagkakataon na ginagamit ang tuldok. Ito ay yun doon sa dinaglat na salita. Pero dito, ito lang muna tayo sa pasalaysay at saka dun sa pautos na pangungusap. Kung saan yung tuldok ay nilalagay doon sa pinakang dulo ng pangungusap. Halimbawa, ako ay mabait. Dito sa ating pangungusap na ako ay mabait ay nagkukwento o nagsasalaysay na kung ano siya. Kaya naman, ang ginamit ay tuldok. Ito yung tuldok, kids. Yan. At yan ay nilalagay doon sa dulo ng pangungusap. Sa panghalimbawa, pakiabot po ng aking lapis. Dito sa pangungusap natin ito, nakikiusap. Ibig sabihin may gagawin, doon sa sinabi. Tuldok din ang gagamitin. O kaya naman, nag-uutos. Buhayin mo ang bentilador. Tuldok. Isa pa. Nakita ko siya sa TV. Tuldok. Nagsasabi ka lang na nakita mo siya sa TV. Walang sagot na dapat antayin sa kanya, kundi nagkukwento ka lang. Tsaka dun sa pag-uutos, isa pang pag-uutos, suklayin mo ang iyong buhok. O may gagawin siya naman doon, Tandaan, ito ay ginagamit kapag nagsasalisay o kaya naman nag-uutos, nakikiusap. Tuldok. Kuwit.
Ang kuwit ay ginagamit sa paghahati ng pangungusap tulad ng pag-iisa-isa ng nasa listahan. Halimbawa, paborito kong pagkain ang ito, prutas, isda, gulay. Kung mapapansin ninyo, gumamit dito ng kuwit. Ayan o, para paghiwalayin o paghatiin yung prutas tapos isda. At gulay. Pero sa dulo, ang ginamit ay tuldok sapagkat ito ay hulihan na ng pangungusap at ito ay nagsasalaysay. Nagkukwento ko ano ang kanyang paborito. Ang mga kapatid ko ay sina. Ito, inisa-isa naman yung pangalan ng kapatid. Si Elaine daw, kuwit. Si Lovie, kuwit. At Faye. At dun sa pinakandulo, tuldok dahil nga ito ay pangungusap na nagsasalaysay. Naintindihan? Isa pang halimbawa, mga gawain. Gusto mong isa-isahin ang iyong mga gawain o mga ginawa mo kahapon. Ako ay naglaba, kuwit, nagluto, kuwit, naglampaso ng sahig, kuwit, naglinis ng bahay, kuwit, nag-ayos ng mga gamit, kuwit, at kumain dahil ako ay nagutom pagkatapos. O, di ba? Gumamit ka ng kuwit para isa-isahin ang mga bagay na yon. Hindi lang ito ay ginagamit kung, ayan, 3, higit pa, gagamitin yung kuwit. Naintindihan? Pero dun sa dulo, hindi kuwit ha. Depende kung anong klaseng pangungusap yon. Pero dito sa ating halimbawa, ito ay pasalaysay, kaya naman tuldok ang ginamit. Ang sumunod, tandang pananong. Kapag tandang pananong, ito ay ginagamit sa pangungusap na nagtatanong o humihingi ng sagot. O kailangan may sagot, ha? Yung kinakausap mo, syempre. Halimbawa, saan ka pupunta? May kausap ka at kailangan ng sagot. Saan ka pupunta? Inaantay mo ang sagot niya kung saan nga ba siya pupunta. Kaya ginagamit ang tandang pananong. Yan. Sumunod. Kumain ka na ba? Ano sagot dito? Oo, hindi. Nangangailangan pa rin ng sagot. Iba pang halimbawa. Nabusog ka ba? Sino ang nanay mo? Ano ang paborito mong prutas? Nangangailangan ng sagot. Ginagamit ang tandang pananong. Ang sumunod natin, tandang padamdam. Ginagamit ang tandang padamdam sa hulihan ng kataga o pangungusap na nagsasaad ng matinding damdamin. O matindi kahit anong damdamin pa yan, basta matindi, galit, natakot, nagulat, sobrang saya, sobrang lungkot. O, di ba? Gagamitin ang tandang padamdam. Halimbawa, aray! Ibig sabihin, nasaktan, di ba? Napaso ako. Tsaka gagamitin ang tandang padamdam. Ang saya-saya ko. Malay mo naman, nanalo siya sa loto. O kaya naman, nag-champion siya sa isang event. Kaya naman, tandang padamdam ang ginamit. Tandaan, ginagamit ito kapag mayroong bugso ng damdamin, matindi ha. Galit, pagkasaya, pagkalungkot, pagkagulat, pagkatakot. Halimbawa, may nakita kang bata na malalaglag sa hagdan. Sasabihin mo bang, malalaglag ang bata sa hagdan? Di ba hindi? Sapagkat andun yung pagkatakot mo na baka masugatan yung bata kung paano kapag nalaglag siya sa hagdan, kaya mapapasigaw ka at gagamit ka ng tandang padamdam. Naunawaan? Alright. Sa pagsusulat, madalas na ginagamit ang maliliit na letra, maliban na lamang kung ito ang mga pagkakataon na dapat tayong gumamit ng malaking titik sa unahan. Kapag ito ang unang letra ng bawat pangungusap. Dahil ang pangungusap nagsisimula sa malaking titik, katulad nito. Gumamit ng malaking titik na A. Dahil ito ang una. Unahan ng pangungusap, gumagamit tayo ng malaking titik. Ako ay maglalakad. Ito pa isa. Kasama ko ang aking kaibigan. Lagi to lagi. Na unahan ng pangungusap, malaking titik.
Pangalawa, mga pangalang pantangi tiyak na ngalan ng tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Tiyak na ngalan o yung sa English proper noun. Kailangan nagsisimula sa malaking titik. Halimbawa natin. Ang pangalan ng aking kaibigan ay Jennifer. Dito sa pangungusap natin, yan, syempre yung simula, malaking titik. Tapos, yung Jennifer, teacher, bakit malaking titik? Hindi naman siya paunahan ng pangungusap. Dahil nga si Jennifer ay tiyak na ngalan ng tao. Diba mga pangalan natin nagsisimula sa malaking titik? Ang pangalan mo kapag sinusulat mo, malaking titik, diba? Tiyak na ngalan kasi yun ng tao. Nakapasyal na rin siya sa Tagaytay. Di ba may tuldok na dito, anak? Ayan, may tuldok na. Tapos, after kasi ng tuldok, ang sumunod nun, umpisa na ulit ang pangungusap. Kaya naman, ito ay malaking titik. Tapos, ito, nakapasyal na rin siya sa Tagaytay. Itong Tagaytay na ito, nagsisimula sa malaking titik kahit hindi umpisa ng pangungusap sapagkat ang Tagaytay ay tanging ngalan ng lugar. At nakita na ang Bulkang Taal. Ayan, itong Bulkang Taal, nagsisimula rin sa malaking titik, bulkan, tapos yung Taal. Nagsisimula sa malaking titik sapagkat ito ay tanging ngalan ng bulkan. Naintindihan? Mahilig kami pareho sa prutas na mangga. Doon sa inyong module, makikita ninyo na yung mangga ay malaking titik. Itinama ko na lang. Sapagkat gagamitin nyo lamang ang malaking titik kung ito ay tiyak na ngalan nung prutas na yan. Mangga, ito ay pambala na o karaniwang ngalan ng prutas. Maraming klase ng mangga. Mangga. Pero, gagamitin mo lang ang malaking titik kung ito ay tinatawag na halimbawa, Indian mango. Kasi yun yung variety, no? Klase ng mangga. Tsaka ka palang gagamit ng malaking titik. Naunawaan? Next na tayo. Kapag ngalan ng araw, buwan, at okasyon. Actually, ito kasali na dapat sa pangyayari. Pero, inihiwalay na natin. O, sige. Mga halimbawa natin, Biyernes, Sabado, Linggo. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo. Lahat ng pangalan ng araw, ito ay nagsisimula sa malaking titik. Okay? Ayan, ito sa ating pangungusap. Biyernes, Sabado, Linggo. Paborito ko mga araw, pinakagusto ko. Itong pinaka-simulay ng pangungusap, kaya malaking titik. Pinakagusto kong buwan ay Disyembre, tapos Pasko. Ang Disyembre ay ngalan ng buwan. O lahat yon, Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, ano sunod sa Hulyo? Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre. Pasko, ito naman ay tanging ngalan ng, o tiyak na ngalan ng, saan to pa pwede pumasok? Pangyayari, okasyon. Iba pang halimbawa, araw ng mga ina, bagong taon, araw ng kagitingan, araw ng kalayaan, araw ng mga puso. Yan, pwede yung malaking titik dahil yun ay tanging ngalan ng pangyayari. Maliwanag? Next. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Lagyan ng check kung wasto ang pagkakagamit ng malaking letra. Lagyan naman ng X kung mali. Gawin ito sa iyong kwaderno. Number 1. Kung tama daw na malaking titik yung unahan. Lunes. 2. Rizal. 3. Araw ng kalayaan. 4. Bayabas. 5. Marso. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Piliin ang salitang
Gawain sa pagkatuto bilang 3. Lagyan ng check kung wasto ang bantas na ginamit. Lagyan naman ng X kung mali. Gawin ito sa iyong kwaderno. Tandaan yung mga bantas natin na tuldok, tandang pananong, kuwit, at tandang padamdam. Number 1. Magkakasunod ang buwan ng Mayo, Hunyo, at Hulyo. Tingnan niyo yung mga ginamit na simbolo. Number 2, tumutulong ako sa gawaing bahay. Kung tama daw ang gamit, check. Kapag hindi, X. Number 3, yehey! May bago akong sapatos. At number 4, saan ka pupunta? Gawain sa pagkatuto bilang 4. Piliin ang bantas na angkop sa bawat pangungusap. Isulat ang simbolo sa iyong kwaderno. Ito yung mga simbolong pagpipilian, yung ating mga bantas. Ayan, tuldok, kuwit, tandang padamdam, at tandang pananong. Number 1, ano ang pangalan mo? 2, binabasa ko ang aking module. 3, mabait si Ernesto. 4, kaibigan ko si Mark, Nadine, at Gisela. At 5, nako, nada pa ang bata. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Isulat muli sa patlang ang mga pangungusap, iwastoan na kasalungguhit na salita at binilugang bantas. May sagot na ang unang bilang upang maging gabay mo. Gamitin ang kwaderno sa pagsasagot. Ito yung number 1. Sa number 1, yung may salungguhit dito ay ito. Yan. Tapos, itong bantas, yung tandang pananong. At yan ang sagot. Yung kay Lakas ay ginawang malaking titik kasi nga umpisa. Dapat ang umpisa ng pangungusap ay malaking titik. Tapos, ang bantas ay tuldok. O, ayan, ganun ang gagawin na. Itatama mo yung may salungguhit at saka yung may bilog na bantas. Dito, yan, may sagot na yung ating number 1. Number 2. Ito ang may salungguhit. Tapos, yung bantas. Yan, itatama mo. Ibig sabihin lang nun, mali yung pagkakagamit. Kaya ikaw ang magtatama. Isusulat mo sa iyong notebook. Kumpletong pangungusap, ha? Number 3. Ito. At hindi ba masyadong kita? Sige, tinan natin. Ito. At yung bantas na kuwit. Number 4, itong bantas at itong ako. Ito pala dapat. Guhit pala dapat dito sa ako. Yan. Guguhitan ko. Yan. At number 5, nagpunta kami sa Cavite noong bagong taon. Ito may guhit. Bagong taon. Tapos yung bantas natin. Ito. Yan. Yung mga babaguhin mo. Para sa ating pangwakas na gawain, natutuhan mo sa araling ito ang wastong pagsusulat ng salita, parirala, at pangungusap gamit ang mga, anong tawag natin doon? At mga malalaki at maliliit na mga letra. Katulad ng halimbawa makikita doon sa baba. Yung tuldok, kuwit, tandang padamdam, at tandang pananong. Anong tawag natin doon? Kailangan makita ito sa inyong notebook bilang practice writing nyo na rin. Naintindihan? And that's it. Thank you for watching, kids. Naway natulungan kayo ni teacher sa inyong aralin para sa ikatlong linggo sa Mother Tongue. See you on my next video. Goodbye!